Ngayon mga paps, magbibigay naman ako ng idea kung sakaling mababaha ang inyong sasakyan. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, press na subscribe button. Okay, ngayon magbibigay ako ng idea kung sakaling mababaha ang inyong sasakyan. So, on the idea mga paps, as much as possible sana, syempre ayaw nating mabaha yung ating sasakyan. So, kung maaari, kung sa tingin ninyo, bahain yung lugar ninyo, hindi pa man nagsisimula yung bagyo or yung malakas na ulan, tanggalin nyo na doon sa area na sa tingin mong bahain. At dalhin nyo na doon sa area na mataas, na hindi siya possible na mababaha. So, yun talaga yung pinaka dapat nating gawin. Kumbaga, tayo as car owner, alam naman natin siguro yan kung binabaha or hindi yung area natin. Kung sa tingin natin ay binabaha, di dalhin na kagad natin doon sa mataas na lugar na possible na hindi babahain. Pero yun, what if tumataas na yung tubig at kung aalisin nga natin yung sasakyan, unfortunately lalo mababaha yung kotse. So ano ba yung mga pwedeng gawin? Actually ito itong idea na to, way back din kasi dyan sa Makati, ang ginagawa dyan is sinasampa dun sa mga gutter. So, ang nangyayari, yung kalahati ng gulong nakasampa, so nilalagyan na lang ng bato dun sa kabila. So, isa yun sa mga pwede nyong gawin, So, at least tumaas man lang ng konti, yung iba, isang dangkal yung gutter dyan. So, isang dangkal yung angat mo dun sa, dun sa gutter. So, ibig sabihin, medyo mas mataas na yung kotse mo. So, kung tamang-tama lang yung bahay, hindi na yun mababaha. Or, ang ibang ginagawa naman ng iba dyan, so usually naman may jack naman tayo, 'di ba? So naghahanap sila ng parang patungan. So pinapatong nila yung gulong doon sa mga bawa kung hollow blocks man yan o matigas na bato. So pinapataas nila yon, ginajak ng ginajak, tapos inaangkla yon, kabilaan. Then yun, mataas na. Ang importante kasi talaga dyan na dapat na nakaangat is yung harap. Kasi nandyan yung makina, nandyan yung mga electronic, nandyan yung computer box natin. So ganun yung ginagawa. Kung maaari nga, lahat nakaangat. Okay, pero syempre siguraduhin natin na hindi naman umaagos yung tubig doon sa area natin. Kasi mahirap din naman kung halimbawa mataas yung sasakyan mo, tapos biglang inaagos, mahuhulog din yun. So siguraduhin natin na secure din yung sasakyan natin, na yung baha sa atin umaangat lang, hindi yung parang umaagos. Then yun, kung sakali man na yun, isang remedy na kasi yun, pwede nyong iangat. Then ang isang idea dyan, pag sa tingin niyo pataas na talaga yung tubig, tanggalin nyo na yung battery. So yan na yung pinaka magandang gagawin talaga dyan. Kasi ang tinatamaan naman talaga usually sa mga ganyan na baha is yung electrical. So isa yan sa mga possible na tamaan. Aside do sa engine, yung loob ng engine pag pinasok ng tubig. So yun lang yung pwede nyong gawin talaga dyan. So ang gagawin nyo dyan, itatanggalin nyo yung battery para at least hindi gumagana yung electrical. Kasi ang mangyari dyan, pag nakalagay yung battery, tas binaha, ang ending nun, mag-short circuit kasi yung mga electrical natin dyan o yung computer box natin o kung ano man yung mga component dyan, mag-short circuit. So may tendency na mas malaki yung sira. Okay, now, so sabihin natin, sige, tapos na yung baha. Unfortunately, pinasok ng tubig. Ano yung mga pwede natin gawin dyan? Ako, as much as possible, huwag nyo munang i-start yan. So kailangan linisin nyo munang mabuti yan. So, patuyuin nyo rin mabuti. Kumbaga, pagkalinis ninyo, yan, yung mga upuan, kung ano man yung mga kaya nyo linisin dyan, linisin ninyo. Kung maaari nga, kung maaari, huwag kayong mag-i-start nang wala kayong kasamang mechanic na marunong nang mag-handle ng ganyan. Kasi ang gagawin dyan is, yun, i-check yung mga liquid, kung pinasok ba ng tubig yan, like yung ulan, yung engine oil, transmission oil, yung brake fluid. Kasi kung pinasok yan ng tubig, yung mga parts na yan o yung mga liquid na yan, papalitan lahat yan o i-drain up lahat yan para at least bago. Then yun, yung mga dyan, yung mga wire dyan o yung mga switches, lilinisin lahat yan. Kumbaga bago talaga paganahin yan. Then yun, syempre, bawa yung ating gasolina, papalitan na rin yan, didrain na rin yan. So depende talaga doon sa magiging sitwasyon ng ating sasakyan bago i-start yan. At talagang lilinisin muna yan. Sadly, medyo malaking gastos nga nun. Then yun, pag sakali, pag malinis na, natuyo na,
doon na itatry yan. So, ang ano doon, mag-pray na lang tayo na walang malaking naging problema o walang nasira. Usually naman kung natanggal yung battery at hindi naman inabot yung mga loob ng makina natin, hindi rin inabot yung computer box, usually na-okay naman na-okay naman. Yun nga lang, syempre, kaya kailangan nyo ipalinis talaga para hindi nyo na maamoy yung kalawang o yung dumi kasi actually sa mga sasakyan na nababaha, madali lang din mahalata yan minsan pag nabaha yung kotse kasi yung mga component na nasa loob nagkakaroon talaga ng mark ng kalawang pag nabasa na. Yan. So yan yung mga yan yung mga consequences. Pero yun nga, as much as possible, wag nyong i-start na walang advice o hindi nakita ng mechanic. Kasi ang pinaka-idea dyan, ang pinaka-safe lang kasi na sabihin na natin walang magiging problema yung sasakyan natin na binaha is hanggang dun sa kalahati lang ng gulong. Yan, pinaka-safe yan. Walang magiging problema yan. Kasi ang tatamaan lang naman dyan pag kumalahati ng gulong, wheel bearing pag nababad sa tubig. The rest, wala namang masisira dyan. Pero pag umangat ka na dun, ayun na. Halimbawa, nabasa yung filter. Yan, bawa, nung tinignan ninyo, uy, basa yung filter. Nako, medyo dyan, duda ka na. Yan, ibig sabihin yan, pinasok ng tubig yan. Okay, so yun, pag nakita mo rin yung iyong yung coolant mo, iba na yung kulay. Yan, pinasok na nga ng tubig talaga yan. At usually naman kasi ang tubig papasok yan sa air filter Tapos yun, sa tambucho rin yan. Pag mag-uusok-usok naman talaga yan, pero normal lang yun. Eventually through time naman mawawala naman yung kung talagang kung pinasok lang kasi mag-exhaust naman yun Ang problema yan kung pumasok siya do sa air filter. Yan, tas yung meron kasi ding mga opening yung transmission natin, kumbaga yung parang air duct niya, hindi ko sure kung tawag dun basta yung parang niya, doon papasok yung tubig yun, mako-contaminate kasi yung ating transmission oil tsaka yung kanyang yung engine oil. So yun yung pinakamahirap, pag na-contaminate kasi yung dalawang yun, wala na, kailangan mo na talagang palitan kasi pag pinaandar mo yun na meron tubig yun, pwede makasira yan ng makina. So yun, talagang usually sa mga binahang sasakyan, talagang palit lahat ng liquid yan. Tapos kung anong kayang linisin, linis talaga. So yun yung tips ko sa inyo kung sakali man na mababaha yung sasakyan. Pero yun nga, kung sakali man kung kaya, dalhin nyo na kaagad sa pinaka-safe na lugar. Yan, kung nasa city kayo nakatira, sa mga mall, yung mga multi-level parking, pwede nyo naman dalhin dyan nag-accommodate naman sila dyan kung sakaling may malakas na ulan or bagyo, pwede nyo dalhin yan dyan, safe na safe yan dyan. Okay? So yung mga paps, sana nakakuha kayo ng konting idea kung sakaling nabaha ang inyong sasakyan. Idea lang naman to, it's up to you kung gusto nyo sundin. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike nyo lang ang paps.